Alam mo ba kung anong gusto kong gawin ngayon, ha? Gusto kong putulin ng dila mo. Bakit? Dahil sa pagsasabi mo ng mga bagay na wala naman akong alam. Sabihin mo, sino nag-utos sa'yo para sirain ako? Magkano binayad sa'yo at titriplihin ko? Asik ng CEO. Mabilis itong nakalapit at hinawakan ng panga ni Rose. Ano ba? Bitawan mo nga ako. Walang nag-utos sa akin at ang kapal ng mukha mo para magmaang-angan. Hindi mo ba alam kung gaano mo sinirang buhay ko? Walang hiya ka? Sabi ni Rose. Hinampas niya na nakakuyom na kamao ang matigas na dibdib ng lalaki. Kung may baril lang ako, ay detsyong ipuputok ko sa ulo mo. Walang hiya ka. Hayop ka. Baboy! Baboy! Tumigil ka nga. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi kita kalala, babae. Rose, nakasaad dito na hindi ka graduate ng college. Kailangan po ba yun kahit janitress lang ang a-applyan ko? Sigurado po, kaya kong trabaho. Para sa 4 na anak ko, kakayanin ko. Tanggapin niyo lang ako. Single mother po kasi ako eh. Maraming beses na siyang nagpapabalik-balik sa malaking kumpanya na yun. Kailangan maantig sa kanya ang kausap. Mataman siyang tinitigan ng HR. Okay. Susubukan kita pero hindi pa regular, ha? Pwede ka na magsimula bukas. Talaga po? Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat po. Anya at nakangiting umalis sa Jimenez Corp. Humanda ka, Jack Jimenez. Ako magpapabagsak sa'yo. Pagbabayaran mong ginawa mo sa akin. Anang isip at nakakalokong ngumiti. Nang makauwi siya ay abot langit ang ngiting sinalubong siya ng 4 na anak. 3 babae at 1 lalaki ang mga ito at lahat ay cute na nakakatanggal ng pagod sa tuwing nakakausap niya't kayakap. Mama, buti naman at maaga ka ngayon. Wow, ang dami naman ng pasalubong mo, ma. Bati na nag-iisang lalaki sa 4 na si Marcos. May pera kayo na po ba, mama? Mabibili niyo na po ba kami ng gamit namin sa eskwela? Si Chloe naman yun. Sadyang matanong ito sa lahat. Ayusin muna natin itong mga dala ko saka ako sasagutin ang mga tanong niyo, pwede? Ani Rose. Oo naman po. Masiglang sagot ng mga ito at nagunahan sa pagkuha ng mga pinamili niya para iayos yon. Balik na tayo sa tanong ko, ma. Mabibili niyo na po ba kami ng gamit sa eskwela? Ulit ni Chloe sa tanong nito. Oo, mabibili ko na kayo. Pero hindi pa ngayon kasi syempre, sa susunod na 2 buwan pa naman ang pasukan nyo. Ipagpaliban muna natin ang mga gamit nyo, ha. Unahin muna natin ang mga kailangan natin dito sa bahay. Sige po, mama. Pero saan naman po tayo kukuha ng pera? Yan ang gusto kong sabihin sa inyo. Good news, may trabaho na si mama. Masaya ang Anya. Naghiyawan naman ang mga bata. Yay! Pero ma, sino mang iwan sa amin dito sa bahay? Maine, bilang mas patanda sa 4, tatanungin kita. Ilang taon na ba kayo? Tanong ni Rose sa panganay. 6 na taon po. Ilan ba kayo magkakapatid? 4 po. Pinalaki ko kayo na kayo nyo ng sarili nyo at nagtutulungan, hindi ba? Isa pa, nandyan naman si Ninong Terry nyo na kapitbahay at kaibigan ko. Pakikiusapan ko siya na i-check kayo oras-oras. Basta ba ay gawin nyo lang ang mga itinuro ko, ha? Huwag malikot, maging responsable at huwag makikipag-usap sa hindi kilala at huwag lumabas ng bahay. Pero hindi naman namin kaya magluto ng pagkain. Ops, hindi ko kayo paglulutuin. Yan ang wag na wag niyong gagawin at baka masunog itong bahay natin. Magluluto ako ng marami sa umaga para may pananghalian kayo at gagawan ko na rin kayo ng merienda. Ang gagawin niyo lang ay manatili dito sa bahay. Aralin ang pagsusulat ng pangalan at ano pa. At saka buksan ng ref kapag nagugutom kayo, okay ba yon? Okay na okay, mama. Ayaw niyo pa nun, wala na si mama dito. Wala nagsasaway sa atin at hindi na tayo mapapagalitan. Bulong ni Marcos sa 3 babae. Marcos, narinig ko yon. Siyempre, biro lang yun, mama. Mas gusto ko pa rin na nandito kayo kasi malungkot at tahimik ang bahay kapag wala ka. Basta kayo ha, Min, Chloe, Sarah at Marcos. Huwag niyo akong bibigyan ng sakit ang ulo. Ikaw, Marcos ha, puro ka pa naman kalokohan. Kapag may gulo dito sa bahay, sa'yo ko talaga isisisi. Opo, mama. Mag-behave lang po ako habang wala kayo. Pagkatapos nilang magkasundo ng mga anak, ay pumunta naman siya sa kapitbahay para pakiusapan itong bantayan ng mga anak niya. Biglaan yata yung pagtatrabaho mo. Hindi mo nabanggit sa akin yan ah.
Biglaan kasi Terry, kung hindi ko pa nakita sa dyaryo ang tungkol kay Jack Jimenez, ay wala naman akong balak magtrabaho. Jimenez? Hindi ba't yan ang... Oo Terry, wag mo nang banggitin. Napaisip bigla si Terry. Sabihin mo nga, may binabalak ka ba? Anong plano mo at bakit ka nag-a-apply sa kumpanya ng lalaking iyon? Sabihin na lang natin na maniningil ako ng utang Terry. Ito na ang unang hakbang para makuha ko ang kabayaran sa ginawa niya sa akin. Pero paano mo naman gagawin yun? Sigurado ako makapangyarihan yung tao. Wala kang laban. Ako nang bahala doon, Terry. Ako nang didiskarte para mapabagsak siya. Makikita mo, ito na ang simula ng pagbangon ko at pagbaksak niya dahil sa ginawa niya sa akin. Anya at ngumisi. Si Terry naman ay halatang nagdadalawang isip kung sang-ayon sa plano niya. Kinabukasan ay maagang gumising si Rose at ginawa ang responsibilidad sa mga anak bago pumasok sa trabaho. Wow, ang aga niyo naman po ma'am. 10 minutes pa bago magbukas ang kumpanya. Kuya Guard, unang araw ko po bilang janitress ngayon. Alam mo na, dapat magpabango muna tayo kasi freshly hired. Natawa ang guard. O siya, pumasok ka na't marami ka pang lilinisin. Kaya pala bagong mukha mo eh. Bagong empleyado ka pala. Ako nga pala si Rose. Ako naman si Roger. Wow, parehas Ara. Salamat naman at may kakilala na ako dito. Trabaho na muna ako, Mang Roger. Anya at tumasok na sa loob at nagsimulang maglinis. Saktong pagbukas ng kumpanya ay nalinis na niya ang buong ground floor. Umani tuloy siya ng papuri mula sa mga empleyado dahil ang sipag daw niya. Sabi pa nung inaplayan niya kahapon ay hindi raw ito nagkamali sa pagpili sa kanya. Sipag-sipag mo naman, bago ka no? Aning isang janitress. Ah, oo, paano mo nalaman? Kasi ganyan-ganyan na rin ako nung unang araw ko rito. Pero kita mo naman ngayon, halos hindi ko na may hakbang ang mga paa papunta sa second floor. Biro nito. Ako nga pala si Lori. Ako naman si Rose. Alam mo Lori, kulang ka lang siguro sa motivation kaya ka tinatamad. Ako kasi merong 4 na anak kaya hindi pwedeng tamarin. Nagulat ito sa sinabi niya. 4 na anak? We, di nga. Joke time ka rin eh. Totoo nga, 4 ng anak ko. Talaga? Mukha ka ngang teenager. Pinagbibibiro mo naman ako eh. Anito na pinasadahan siya ng tingin. Teenager ka dyan. 28 na ako oy. Magbe-29 na ngayong makalawa. Nalaglag ang panga nito. 28? 4 ang anak? Ate ko, tingnan mo nga ako oh. 21 lang ako pero bakit mas presko ka pa sa akin? Ate naman, iiyak na ako nito. Ako nahihiya sa'yo eh. Natawa si Rose. Akala niya kanina ay magkaedad lang sila ng babae o mas matanda ito sa kanya. Ang bata pa pala. Ang OA mukha mo. Siguro kailangan mo ring maka-4 na anak para bumata ang itsura. Hirit niya. Ay grabe siya oh. Okay lang sa akin magmukhang senior citizen. Wag lang magkaroon ng pasanin sa buhay. Masyado pa akong bata para sa 4 na anak, ate ko. Mapait na ngumiti si Rose. Naalala niya kasi 22 anyos lang siya nang mabuntis siya sa 4 na anak. Hindi niya inaasahan yun. Biglaan ang nangyari at hindi niya matanggap. Naglahong bigla ang mga pangarap niya. Ate ko, okay ka lang? Bakit parang malungkot ka? Walang laman yung sinabi ko ah. Hindi naman kita dinajudge sa pagkakaroon ng 4 na anak. Ang glowing mo nga eh. Ano ka ba, Lori? Hindi naman yun ang iniisip ko. May naalala lang ako. Nga pala, anong oras ba dumadating ang CEO? Mag-aalas 11 na, bakit wala pa siya? Nako, may pinuntuhang conference sa ibang bansa. 3 araw siya ron at kahapon lang siya umalis. Bakit? May kailangan ka sa kanya? Napakagatlabi si Rose. Kung minamalas ka nga naman. Ah, wala naman. Nagtataka lang ako kung bakit wala pa siya itanghali na. Huwag mo na lang isipin si boss. Tara na, doon tayo sa basement at nang makapagkwentuhan tayo ng hindi nasisita. Sumunod naman siya dito. Nga pala Lori, si Sir ba, mabait ba siya? Oo naman, ubod ng bait. At saka hindi lang siya basta mabait ha, matulungin pa sa mga empleyado. Ano ba bang ibang mga katangian niya? Wala na akong maisip eh. Bukod sa gwapo siya, mabait. Alam ko na, gentleman din siya. Yung tipong nare-respeto niya lahat ng kababaihan dito sa kumpanya niya. Nainis si Rose doon. Nare-respeto ang kababaihan? Hindi nga siya nito nirespeto noon. Bakit mo nga pala natanong, Rose? Wala naman. Siyempre, baguhan ako dito. Dapat talagang malaman kung katangian ng boss natin. Malay mo, baka ayaw niya pala sa masipag.
Eh di natanggal pa ako sa trabaho. Natawa si Lori. Ano ka ba naman? Kailan ba umayaw ang mga boss sa masipag na empleyado? Palabiro ka talaga? Natigil ang pagkukwentuhan nila nang may tumikhim. Rose, linisan mo ng office si Sir Jimenez, ASAP. Anang isang babae at umalas din kaalaunan. Ano daw? Ipinapalinis sa akin ang opisina ng CEO? Pwede ba yun? Hindi ba wala siya dito? Oo, wala siya. Pero araw-araw talaga dapat linisin ang opisina niya. At saka ang paglilinis ng opisina niya, habang wala siya ay isang test na rin sa amin kung gaano kami katapat kahit walang may-ari. Talaga? So, ang ibig sabihin, gusto nilang itest ang katapatan ko? Tumango si Lori. Ganun na nga. Kaya kung ako sa'yo, pumunta ka na sa opisina ni Sir at magsimulang maglinis. At laging tandaan, huwag mong gagalawin ang mga gamit ni Sir kung gusto mong magtagal dito sa kumpanya. Anito at kumindat pa. Nang makarating siya sa opisina, ay nagdahan-dahan siya na parabang may tao roon na makakarinig sa kanya. Maglilinis lang po ako. Wala po kong gagalawin o kukunin. Linis lang. Linis lang talaga. Sabi ni Rose nang makapasok sa office. Habang naglilinis ay napansin niya ang mga frame na nasa side cabinet nito kasama ang mga plaque na natanggap ng CEO. Siya nga yun. Namumuhingan niya habang nakatitig sa larawan ni Jack Jimenez. Gwapo sana kaso, maitim ang budhi. Mas masahol pa sa hayop. Galit na sambit niya at ipinagpatuloy na lang ang paglilinis. Pagkatapos ng araw na yun ay umuwing laglag ang mga balikat si Rose. Wala siyang napala sa araw na yun. Mama, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Marcos. Oo naman, napagod lang sa trabaho. Magpapahinga muna ako sandali saka magluluto ng hapunan. Wag na mama, kami na lang ang bahalang magluto. Ani Sarah. Hindi pwede. Ako lang ang magluluto, okay? Huwag niyong subukang pumunta sa kusina at baka umapoy tayong lahat dito. Napasimangot si Maine. Si mama naman, kailan niyo ba kami tuturuang magluto kapag uugod-ugod na kami? Mga anak, darating din tayo agad dyan. Pero sa ngayon, panoorin niyo lang muna si mama kasi mga bata pa kayo eh. Hindi niyo pa kaya ang pagluluto. Baka hindi lang pagkain ang sunugin niyo. Baka pati ng buong bahay natin. Paliwanag ni Rose sa mga anak. Hindi na umangal ang mga anak niya at hinintay nilang siyang magluto. Nang sumunod na araw ay wala pa rin si Jack sa kumpanya. Nasa conference pa rin ito. Wala na yatang balak bumalik ang gagong yun ah. Nasisen siguro nandito ko sa kumpanya, kaya nagdatago siya sa ibang bansa. Bulong ni Rose. Ate ko, sino kausap mo dyan? Muntik nang mapatalon sa gulat si Rose nang biglang sumulpot si Lori. Bakit ka naman nanggugulat, Lori? Kasi kanina ka pa nakatulala dyan eh. Ang layo ng tingin mo. At saka sino bang kinakausap mo? Patong-patong na ba ang problema mo at nakikipag-usap ka na sa hangin? Sira, hindi ba pwedeng nagwa-moment lang kami ng sarili ko? Malay mo, may talent pala ako sa pag-acting. Kumita pa ako dyan sa susunod. Asa ka naman ate ko? Ang mabuti pa, pumunta ka na sa opisina ni Sir at ikaw pa rin ang nakatoka ngayon. Ako ulit? Wala na bang nawala kahapon? Wala, kaya susubukan ka nila ulit ngayon. Walang nawawalang bagay o dokumento kahapon. Baka ngayon meron na. Umasim ang mukha ni Rose. Grabe ka naman sa akin, Lori. Uy, hindi ako may sabi nun ah. Ang management ang may sabi nun. Nirelay ko lang. Diyan ka nang ha, pupunta na ako sa opisina ni Sir. Marami pa akong kukunin eh. Nakakahiya namang matalo sila sa pusta nila ngayong araw. Biro niya. Takas talaga ng amats mo ate ko. Happy cleaning. Nang makarating sa opisina ay dumiretso na siya sa paglilinis. Pero nadidistract siya sa dami ng larawan ni Jack sa nakaharap sa kanya. Ayan na naman ang mukhang yan. Gwapo pero hayop. Sobrang hayop. Ani Rose at iniisa-isang tinalikod ang mga larawan. Ayan ang bagay sa inyo. Nakatalikod. Wag niyo akong tititigan dahil malaking kasalanan niyo sa akin. Kung pwede nga lang kayong basagin eh. Pati ba naman dito ate ko may kausap ka? Napatulon sa gulat si Rose nang sumulpot na naman si Lori. Lori naman, papatayin mo ba ako sa gulat? Kanina ka pa ah. Salamat ka na, nasa 20s pa ako. Kung hindi, makakapatay ka talaga ng tao sa ginagawa mo. Bulalas ni Rose habang nakahawak sa dibdib. Sorry naman ate ko, ang boring dun sa ibabae. Sino ba kasing kinakausap mo? Ha? Wala naman. Sarili ko lang ang kinakausap ko.
Hindi mo ba yan ginagawa tuwing mag-isa ka? Minsan oo, pero kasi naputo lang sasabihin sana nito nang may nagmamadaling empleyadong lumapit sa kanila. Tama ng daldalan niyo dyan. Bumaba na kayo at parating na si sir. Anito at tumakbo pa alis. Ano daw? Nagbalik na si sir galing sa conference. Tara dali, bumaba na tayo. Ayaw ni sir na may naaabutan dito. Ani Lori at hinila siya paalis. Teka lang Lori, dito lang muna ako. CR muna ako saglit ha. Paalam niya at pumasok sa isang CR. Nagpabalik-balik siya sa paglalakad doon. Eto na Rose, nakabalik ng demonyo. Ano nang gagawin mo? Kausap niya sa sarili. Gusto niyang ipahiya ang lalaki. Yung tipong kakapasok lang nito ay mapapahiya na. Napangisi si Rose dahil sa naisip. Inayos niya ang sarili at saka bumaba para hintayin si Jack Jimenez. Ayan na si sir, magsipila kayo. Ayusin niyo sarili niyo. Aning manager pero hindi nakinig si Rose. Sa halip ay nagdakad siya palapit sa amo. Anong ginagawa ng janitress na yun? Bakit siya naglalakad na punta kay sir? Hindi niya ba alam ang patakaran? Balita ko bago raw yan eh. Naku, sisirain niyang araw ni sir. Ayaw pa naman nun na may sumasalubong sa kanya. Bulong-bulungan ng ibang mga empleyado. May naririnig pa siyang tumatawag sa kanya pero hindi siya nakinig. Nang nasa harap na siya ng lalaki ay pumalakpak si Rose. Well. Nagbalik na ang perpekto, magaling at gwapong CEO. Kamusta naman ang conference, Mr. Jimenez? Nalibang ka ba sa pagpapanggap na isa kang mabuting tao? Kumunot ang noo ng lalaki. Nag-umpisa namang magbulong-bulungan ang mga empleyado. Anong ginagawa niya? Nababaliw na ba yan? Gosh, nakakahiya siya. Gumagawa siya ng eksena. Worse, sa pagbabalik pa talaga ni sir. Silence please. Sigaw pa ni Rose. Ito ba? Ito bang hinahangaan yung tao? Si Jack Jimenez? Si Jack Jimenez na pakitang tao at maitim naman talaga ang budhi. What are you doing, woman? Akmang hawakan siya ni Jax nang hawiin niya ito. Huwag mo nga akong hawakan. Tama ng ginawa mo sa aking pambababoy noon. Hindi ko nahahayaang maulit yun ngayon. Humarap siya sa mga empleyado. Everyone, gusto ko lang malaman nyo na ang taong ito, ang tinitingala at hinahangaan nyo, ay isang rapist, baboy, masahal pa sa hayop. Sabay na nagsinghapan ng mga empleyado. Hindi na nakapagpigil si Jax at hinaklit ang braso niya. Ano sa tingin mong ginagawa mo, babae? Galit na bulong nito. Pagak na tumawa si Rose. Naniningil lang ako. Malaking utang mo sa akin, Jack Jimenez. Ang kahihiyan na to ay kulang pang kabayaran. Anya at binawi ang braso. Miss, tama ng kahibangan mo. Akala mo ba'y paniniwalaan ka namin? Sino bang papatol sa'yo? Tingnan mo ang sarili mo, mukha kang basahan. Sigaw ng isang empleyado at nagtawanan ang mga ito. Oo, alam kong hindi niyo ako paniniwalaan. Pero isa sa mga araw na to, makikita niyong katibayan. Guard, palabasin niyo na nga yan kung ano-anong nalang sinasabi. Sino bang nag-hire bilang janitress dyan? Sabi ng isang tinig sa paligid. Mukhang sekretarya ito ni Jax. Agad na hinawakan siya ng 2 gwardya. Nagpupumiglas pa si Rose. Wait, leave her. Ako nang bahala sa isang yan. Iwan niyo na kami. Biglang utos ni Jax. All of you, magsibalik na kayo sa trabaho. Asiguraduhin niyong walang lalabas sa eskandalong nangyari ngayon. Kayong lahat ang sisisihin ko kung may lumabas na usap-usapan tungkol dito. Tumango ang mga empleyado at bumalik sa kanya-kanyang pwesto. Ikaw, sumunod ka sa akin. Utos muli ni Jax. Si Rose ang kausap at saka naglakad na ito papunta sa opisina. Pagdating doon ay inilak nito kaagad ang pinto. Bakit mo nilak ang pinto? Ano, gagawan mo na naman ako ng masama? At ano na ngayon? Tutuluyan mo na ba ako? Alam mo ba kung anong gusto kong gawin ngayon, ha? Gusto kong putulin ng dila mo. Bakit? Dahil sa pagsasabi mo ng mga bagay na wala naman akong alam. Sabihin mo, sino nag-utos sa'yo para sirain ako? Magkano binayad sa'yo at titriplihin ko? Asik ng CEO. Mabilis itong nakalapit at hinawakan ng panga ni Rose. Ano ba? Bitawan mo nga ako. Walang nag-utos sa akin at ang kapal ng mukha mo para magmaang-angan. Hindi mo ba alam kung gaano mo sinirang buhay ko? Walang hiya ka? Sabi ni Rose. Hinampas niya na nakakuyom na kamao ang matigas na dibdib ng lalaki. Kung may baril lang ako, ay diretsong ipuputok ko sa ulo mo. Walang hiya ka. Hayop ka. Baboy! Baboy! Tumigil ka nga. Ano bang pinagsasabi mo?
Hindi kita kilala, babae. At kung kailangan ko man ng babae, pwede naman ako magbayad. Bakit ako manggagahasa? Nasa mukha ko bang gagawa ng ganung bagay? Tigilan mo nga ako sa pagpapanggap mo, Jimenez. Walang kriminal ang umaamin sa kasalanang ginawa, kahit pa sa harap ng husgado. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi nga kita kilala. Wala akong kasalanan sa'yo o sino man. Hindi ko ugaling manamantala ng kapwa. Tigilan mo na ang pagpapanggap mo ng walang alam, Jimenez. Hindi ako nagpapakahirap ng 6 na taon sa pagpaplano ng paghihiganti para lang umakting kang walang alam. Biglang nagbago ang mukha ni Rose. Mula sa mabangis, nagkaroon ng luha ang mga mata. Parang awa mo na. Aminin mo ng kasalanan mo. Dahil araw-araw at gabi-gabi ako minumulto ng pagbubuka mo. Ikaw ang demonyo sa lahat ng panaginip ko. Sigaw ni Rose na hindi na napigilang umiyak. Si Jax ay natulala at hindi makapagsalita. Maliwanag na sa kanya na hindi nagsisinungaling ang babae. Makakita sa mukha nito ang pagod, hirap, sakit at galit. Halo-halo yun. At para sa kanya lahat. Hindi alam ni Jax ang gagawin dahil sa 100% sigurado siya na wala siyang kasalanan. Maupo ka muna. Tanging nasabi niya. Gusto mo ba ng tubig? Juice? Gusto ko ng kabayaran sa nangyari sa akin. Anito, huminga ng malalim si Jax. Dito ka lang. Huwag kang aalis at may tatawagan ako. Anang CEO, dinaya lang numero ng abuela. Oh, iho, balita ko'y nakauwi ka na. I missed you, iho. Bakit hindi ka dumiretso dito sa bahay? Meron akong problema. Anong problema naman yan? May kinalaman ba yan sa conference na dinaluhan mo? Wala. Ibang problema to. Hula ko ay isa na naman sa mga kasalanan ni Jigs. Pero matinding isang to. Napabuntong hining ang abuela sa kabilang linya. Kailan ba matatapos ang gabundok na problemang dala ng kakambal mo? Diyos ko naman, namamahinga na siya pero ito pang mga problema niya at buhay na buhay. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ngayon lang to, naubusan ako ng solusyon. Oh, Jax, ano ba kasing klaseng problema yan at bakit pakiramdam ko ay suko ka na? May babae dito. Galit nga galit. Pinahiya ako dahil ginahasa ko raw siya nun. Kahit anong sabihin o gawin ko, hindi siya naniniwala. Diyos na mahabagin. Nung una ay nahipuan na nga nagrereklamo. Ngayon ay nagahasa na nga. Hintayin mo ako, iho. Pupunta na ako dyan. Anito at ibinaba ang tawag. Binalikan niya naman ang babae na nakasubsob sa palad nito. Miss. Ano? Naaalala mo na bang ginawa mo sa akin? Malinaw na ba ang kababuyan na ginawa mo sa akin? No. I'm sorry, pero wala talaga akong maalala. Sabihin mo nga, ilang taon na ba yun? 6 na taon, Jimenez. Kung hindi ko pa nakita sa social media ang mukha mo, hindi ko malalaman kung saan ka matatagpuan. 6 na kalbaryong taon ang pinagdaanan ko dahil sa'yo. Ang masama pa ay hindi lang ako nagdurusa, pati na rin ang mga anak. Anak? Gulat na bulalas ng CEO. Napatakip sa bibig si Rose. Hindi niya dapat sinabi yun. Wala sa plano niya na isali ang mga bata. Gusto niya lang bumagsak ang lalaking ito. Mga anak? Nagkaanak ka? Nagkaanak tayo? Hindi sumagot si Rose. Sagutin mo ko. Nagkaanak ba tayo? Sumagot ka dahil hindi natin malulutas ang problemang to kung... Oo, nagbungang kahayupan mo. Hindi lang 1 kundi 4 walang hiya ka. Sigaw ni Rose. Nalaglag ang panga ng lalaki. Seryoso ka? Huwag mo na nga akong tanungin kung paano. Tanungin mo sarili mo kung paano at bakit mo nagawa sa akin yun. College student lang ako, nag-aaral ng mabuti para sa kinabukasan ko. Pero sa kahayukan mo, sinira mo lahat-lahat sa akin. Sigaw niya. Hindi na nakuhang magsalita ng lalaki hanggang sa naistorbo sila ng isang katok. Dito ka lang. Ani Jax at pinuksan ang pinto. Iho, kamusta? Nasa ng... Shh! Doon tayo sa private office ko la. Wika niya sa abuela at nilagpasan nila si Rose. Yun ba ang babae, iho? Oo la. At alam mo ba, may nalaman ako mas nakakabaligtad ang sikmura. Ano? May 4 anak siya la. 4 na anak sa kagagawan ni Jigs. At ito pa, college student ang babaeng yan ang pagsamantalahan niya. Sinira niyang buhay ng babaeng yan la. Natutop ng abuela ang bibig at namuo ang luha sa mata. Oh my! Diyos ko po! Ano itong ginawa ni Jigs? Anong gagawin natin ngayon la? Desidido siyang pagpagsakin ako eh. Malaki ang galit niya sa akin. Hindi ko siya masisisi. Isang bagay lang ang naiisip ko, Jax. Ano yun la?
Tumikhim ang abuela. Panagutan mo siya. Magpakasal kayo, Jax. Ano? Bakit ko naman gagawin yun? Yun lang ang tanging paraan para maitama ang ginawa ng kapatid mo, Jax. Wala na siya kaya wala nang magtatama sa mga kasalanan niya kundi ikaw. Pero La, Isipin mo, Jax. Pamangkin mo rin ng mga bata. At paniguradong naghihirap sila ngayon habang tayo nasa tuktok ng buhay. Maaati mo ba yun? At kaya mo bang mawala ang pangalan at kumpanya na ilang taon mong pinaghirapan? Gusto mo bang mapunta lahat sa wala ng pinaghirapan mo, Jax? La, hindi ko kaya. Kaya mo, Jax. Kinaya mo lahat. Alam kong kakayanin mo rin ito. Wala nang nagawa ang lalaki kundi sumang-ayon. Binalikan nila si Rose at masinsinang kinausap. Iha, ano nga palang pangalan mo? Rose po. Rose, makikinig ka ba sa sasabihin kong proposisyon para maayos ang gusot na ito? Tahimik lang ang babae. Rose, isang mabuting tao ang apo ko. Alam ko yon dahil ako nagpalaki sa kanya. Umasim ang mukha ni Rose pero hindi nagkomento. Hindi ko alam kung bakit niya ginawa iyon. Maybe he's drunk. Pero alam kong hindi sapat na rason yun para gumawa ng masama sa kapwa. Tama po kayo. Kahit anong sitwasyon mo ay hindi rason ng paggawa ng masama at pagsira ng buhay ng kapwa. Ani Rose na matalim ang tingin kay Jax. Rose, alam kong malaking kasalanan ang ginawa ng apo ko sa'yo. Pero pwede naman natin itong iayos lahat. Oo, kung pagbabayaran niyang ginawa niya sa akin. Rose, makinig ka sa akin. Hindi lahat ay naaayos sa ganyang paraan. Hindi ba pwedeng idaan sa pagpapatawaran? Ano pong ibig niyong sabihin? Huminga ng malalim ang Donya bago magsalita. Rose, patawarin mo ng apo ko. Kalimutan mo ng mga nangyari no at magsimula ngayong muli. Hindi ganun kadali yun. Alam ko, Rose. Alam ko. Pero kahit man lang ba para sa mga bata? Rose, kung magsisimula kayong muli ng apo ko, ay higit na mamibigyan mo ng magandang buhay ang mga bata. Huwag mong sabihin hindi nila kailanman hinanap ang ama nila. Natahimik si Rose. Ipagkakait mo ba sa kanila ang isang buong pamilya, Rose? Anong isang buong pamilya ang sinasabi niyo? Magpapakasal kayo ni Jax, kaya magiging isang buong pamilya na kayo. Ayaw mo ba nun? Nahihibang na ba kayo? Ipapakasal niyo ako sa taong bumaboy at sumira sa buhay ko? Anong klaseng tao po kayo? Babae rin kayo. Rose, makinig ka sa akin. Alam kong malaki ang naging kasalanan ng apo ko sa'yo. Kahit ako hindi makapaniwala na nagawa niya yun. Pero maniwala ka, Rose. Mabuting tao ang apo ko. Magiging mabuting asawa at ama siya sa mga anak ninyo. Pwede niyo na pa namang ayusin ito, hindi ba? Isantabi mo muna ang sarili mo, Rose. Isipin mo ang magiging kalagayan ng mga anak mo. Napahimutok si Rose. Ang hirap maging ina. Kailangan mong isantabi ang sarili para sa kapakanan ng mga anak mo. Alam niyang mapapabuti ang buhay ng mga ito kasama ang ama. Pero siya, matatahimik ba ang buhay niya kung araw-araw niyang makakasama ang taong sumira sa kanya? Rose, isipin mong mabuti. Sino ba nakaisip ng solusyon na to? Tanong ni Rose. Kami ng apo ko, Rose. Nilingon niya ang lalaki. Payag kang magpakasal sa akin? Tanong niya kay Jax. Lumapit ito sa kanya. Oo, Rose. Malaking pagsisisi ko sa nagawa ko sa'yo. At gusto kong itamang lahat. Halos mumuligtad ang sikmura ko dahil ngayon ko lang napagtanto kung anong ginawa ko sa'yo. Hindi ko alam kung paano makakabawi sa'yo. Pero alam kong magiging magandang hakbang ito para maitama ang mga kamalian ko. Para na rin sa mga anak natin. Sinserong ani Jax. Hindi alam ni Rose kung bakit nalulusaw ang galit niya. Para bang wala itong kasalanan sa kanya. Anong desisyon mo, Rose? Tanong ng matandang Donya. Huminga ng malalim si Rose. Payag ako sa sinasabi niyo. Pero ginagawa ko to para sa mga anak ko. Huwag mong isipin, Jax, na pinapatawad na kita dahil kailanman hindi mangyayari yun. Anya, mapait nang ngumiti si Jax at ang abuela. Hindi na sila nag-aksaya ng panahon at dumiretso na sa munisipyo para ikasal ang dalawa. Yun ang pakiusap ni Rose dahil hindi naman sila nagmamahalan. Pagkatapos noon ay pumunta sila sa bahay ng babae para kunin ang mga bata at mga gamit. Nag-iyakan pa ang mga bata nang ipakilala niya si Jax bilang ama ng mga ito. Papa, bakit ngayon ka lang? 6 na taon kami nangungulila sa iyo eh. Akala namin tinalikuran mo na kami. No baby.
Hindi mangyayari yun. Nagtrabaho lang ang papa. Pangako, hindi ko na ulit kayo iiwan. Ani Jax at niyakap ang 4 na bata. Nagbabara ang lalamunan ni Rose na nakikita. Gabi na nang makarating sila sa mansyon. Masayang sinalubong sila ng abuela ni Jax. Ang cute naman ng apo ko. Excited na akong mapuno ng tawanan at kulitan ang bahay na ito. Anang abuela at isa-isang niyakap ang mga abo. Tawagin niyo ako Mamila, okay? Teka, ano nga bang mga pangalan ninyo? Main po, ako ang panganay namin. Sumunod si Chloe, si Sarah at siya naman po ang bunso namin na si Marcos. Ang pinakapogi po sa lahat. Natural, ikaw lang naman ang lalaki. Angil ng 3 babae. Nagtawanan silang lahat. Nakakagigil naman itong mga apo ko. Alik kayo, papakita ko sa inyo ang playroom. Anang abuela at masayang sumunod ang mga bata. Halika Rose, doon tayo sa taas. Dalhin natin tong gamit mo sa kwarto natin. Natin? Hindi ako sasama sa iisang kwarto sa'yo. Ituro mo ang kwarto ng mga bata at doon ako mananatili. Matigas na sambit ni Rose. Sige, sumunod ka sa akin. Wika ni Jax at iginiya siya sa taas. Masikip ang ibang kwarto at hindi pa nalalagyan ng additional na kama. So pansamantala, dito muna kayo ng mga bata sa master's bedroom. At ako doon sa guest room. Pero papasok ka pa rin dito dahil kwarto mo to, di ba? Paano kung makakasigurong hindi ka papasok dito habang natutulog kami ng mga bata? Huwag kang mag-alala, Rose. Nagbago na ako. Hindi ko na uulitin ang ginawa ko nun. Sige na, ayusin nyo na yung mga gamit ninyo at na makapagpahinga na kayo. Anito at iniwan siya. Hindi na ulit bumalik si Jack sa kwarto kahit nang umakyat na ang mga bata para matulog. Ma, nasan si Papa? Bakit wala siya rito? Hindi ba tayo magtatabi ng tulog? Tanong ni Maine. Oo nga ma, akala ko ba isang pamilya tayo? Bakit wala dito si Papa? Ayaw niya na bang siyang katabi? Gatong naman ni Marcus. Ano kasi? Ma, sige na. Tawagin niyo na po si Papa. Ngayon lang tayo magkakatabi sa pagtulog eh. Ma, please. Gusto lang naming maranasang matulog ng kumpleto ang pamilya. Ani Sarah nagpaawa effect pa. Sige na nga. Dito lang kayo ha. Tatawagin ko lang ang papa nyo. Anya at pumunta sa guest room. 2 beses siyang kumatok bago bumukas ang pinto. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang nakatapis lang si Jax. Anong kailangan mo? Nag-iwas siya ng tingin. Kasi hinahanap ka ng mga bata. Gusto ko daw nalang makatabi sa pagtulog. Ayos lang ba sa'yo yun? Natouch si Rose doon dahil concerned pala ang lalaki sa trauma niya. Oo naman, para na rin sa mga bata. Sige, walang problema. Magbibihis lang ako, susunod rin na kagad. Jax? Pigil niya nang isasara na nito ang pinto. Ano? Sunod ka kagad Anya at umalis. Nasaan na si Papa, Ma? Nagibihis pa, susunod din yun. Halin na kayo. Humiga na tayo. Niyakap niya ang mga anak at ipinikit ang mga mata. Ilang minuto lang ay may naramdaman siyang nakapatong na palad sa kanya. Sabay silang nagkatinginan ni Jax. Sorry, nagising ba kita? Malambing na tanong nito. Hindi. Nakapikit lang naman ako. Hindi pa natutulog. Sige, matulog ka na. Tulog ng mga bata. Anito at masinigpitan ang hawak sa kamay niya. Kinabukasan ay laking gulat ni Rose nang magising na nakayakap kay Jax. Nasaan ang mga bata? Bakit ka nakayakap sa akin? Marahil kanina pa sila gising. At sorry, maganda kasi ang tulog ko kaya hindi ko napansin na nakayakap na pala ako sa'yo. Hindi na mauulit. Dapat lang. Pwede bang lumabas ka muna? Maliligo na ako. Anya at hindi naman umangal ang lalaki. Pagkatapos maligo ay nakatapis nang siyang lumabas sa banyo. Pero halos mapatalon siya sa gulat nang makitang andoon si Jax. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba sabi kong lumabas ka? May kinukuha lang ako. May kinukuha o pakulo mo lang yan para may makuha ka na naman. Manyakis ka talaga kahit kailan. Sigaw niya. Mukhang na-offend ang lalaki dahil nag-ibang itsura nito. I'm sorry. Sorry kung muntik na naman kitang mamanyakan. Pangako, hindi na mauulit. Lalabas na ako. Anito at lumabas dala ang isang pares ng damit. Rose, gusto mo bang sumama sa amin? Magsa-shopping kami ng mga apo ko. Anyaya ng abuela sa kanya. Hindi na po, dito na lang po ako, tutulong lang ako sa gawain sa bahay.
Ha? Bakit mo naman gagawin yun? May mga kasambahay naman. Sumama ka na lang at mag-enjoy ka pa. Singit ni Jax. Tama nga naman ang asawa mo. Sumama ka sa amin. Huwag kang magkulong dito sa bahay. At saka may 5 kasambahay na tayo kaya hindi na kailangan ng tulong mo sa paglilinis. Hindi na po talaga. Kayo na lang po ng mga bata. Isa pa, wala naman akong hilig sa pag-shopping. Maghahanap na lang po ako ng mapagkakaabalahan dito sa bahay. Kung yan ang gusto mo, halina kayo mga apo. Isa-isang nagpaalam ang mga anak sa kanya. Nang makaalis ang mga ito ay nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kabahayan. Maliban sa 5 kasambahay na abala sa paglilinis, ay silang 2 lang ni Jax na hindi nakikibuan ng naiwan. Rose, bakit? Gusto mo mag-swimming? Kinakabahang tanong ni Jax. Kakatapos ko lang maligo. Ay shit, oo nga pala. Coffee sa lanay. Tanghali na para magkape. Natahimik ang lalaki. Maglibot-libot na lang tayo sa garden. May gagawin ako. Ikaw na lang ang maglibot kung gusto mo. Rose, pwede bang wag mo akong kausapin na para bang magkaayos tayong dalawa? Kahit pagiging casual ay hindi ko kayang ibigay sa'yo kapag tayong dalawa lang. Huwag mo nang subukan pa. Napayuko ang lalaki. Hindi ba't nagpakasal tayo para magkaayos? Pinakasalan kita para maitamang kamalian ko. Alang-alang sa mga bata at sa ikakatahimik mo. Ikakatahimik ko? Bakit? Sa tingin mo ba matatahimik ako habang kasama ang lalaking gumahasa sa akin? Nagkakamali ka, Jax. Dahil tuwing nakikita kita, bumabalik ang karahasan na ginawa mo sa akin. Hindi yun mawawala kahit na pinakasalan mo ko. Nagulat siya nang biglang siyang yakapin ng lalaki. Jax, ano bang ginagawa mo? Gusto kong iparamdam sa'yo na sincero ako, Rose. Puro ang intensyon ko sa'yo. At dahil hindi ko pwedeng gawin ang mga bagay na gusto kong gawin sa'yo, gusto kong maramdaman mong namdamin ko sa yakap na to. Napapikit si Rose at tinama ang mahigpit at mainit na yakap ni Jax. Hindi niya alam kung bakit hindi siya nakaramdam ng takot. Bagkus ay nakaramdam siya ng kapanatagan. Pakiramdam niya ay ligtas siya sa mga bisig nito. Bitawan mo nga ako. Anya para itago ang nararamdaman. Nung humiwalay ito sa yakap ay mabilis na umalis siya. Buong araw ay nagkulong sa kwarto si Rose. Naiilang siyang lumabas. Ayaw niyang makita si Jax kaya naglock lang siya sa kwarto. Rose, kanina ka ba dyan sa kwarto? Hindi ka ba nagugutom? Nag-aalalang ani Jax. Lock ang pinto kaya hindi ito makapasok. Lalabas naman ako kung nagugutom ako. Rose, kung ayaw mo makita ay aalis na muna ako. Huwag mo lang pahirapan ang sarili mo sa pagkukulong at hindi pagkain. Wala naman akong pakialam sa'yo, Jax. Kahit pa andyan ka buong araw, wala akong pakialam. Hindi lang talaga ako nagugutom at wala ako sa mood para lumabas. Ibig mo sabihin, hindi ko na kailangang umalis. Ayaw mong umalis ako? Ewan ko sa'yo. Kaya mo magdesisyon kung aalis ka o hindi. Bakit akong tinatanong mo na para bang parte ka ng buhay ko? Narinig niyang bumuntong hininga ang lalaki. Kung kailangan mo nang kausap, nasa baba lang ako. Kung nagugutom ka, may pagkain sa kusina. Niluto ko talaga yun para sa'yo. Sana kainin mo. Anito at umalis. Hapon na nang makauwi ang mga bata at doon lang lumabas ng kwarto si Rose. Nagugutom ka na ba? Bulong ni Jax. Hindi. Bumaba lang ako dahil dumating ang mga bata. Wala akong balak na kainin ang niluto mo. Naiintindihan ko. Malungkot na anito. Ibinaling naman ni Rose ang atensyon sa mga anak. Mama, ang ganda ng mga pinamili naming damit ni Lola. Tingnan mo mama oh, ang ganda-ganda. Noon ay sa mga pelikula ko lang to nakikita eh. Ngayon masusuot ko na mama. Excited na Annie Main habang pinapakita ang mga Barbie design dress. Wow, ang ganda-ganda naman yung mga yan. Akin rin mama, magkapareho kami ni Main na mala prinsesa ang mga damit. Ani Chloe at pinakita ang mga damit niya. Ikaw Sarah, patingin nga ako ng sayo. Ito po mama. Natahimik si Rose nang makitang halos panlalaki ang mga damit ni Sarah. Nagkatinginan sila ng abuela. Ang tingin nito ay nagsasabing, ewan ko nga. Maganda Sarah. Pero ayaw mo ba nung kagaya kila Main at Chloe? Mas babagay ang ganun sa'yo kasi babae ka. Ang mga damit kasi na yan ay mas bagay kay Marcos eh. Ngumiti lang si Sarah at umiling. Ngumiwi si Rose. Hayaan mo ng bata. Bulong ni Jax at tinapik ang balikat niya. Huwag mo nga akong hahawakan. Bulong niya. Mabilis na inalis naman ni Jax ang kamay nito.
Utusan ko lang ang mga kasambahay na ay handa ng lamesa. Pag-iwas ni Jax. O kayo naman, iakyat niyo muna yung mga pinamili niyo at saka magbihis para makakain na ng hapunan. Okay po, Mama. Nang maghapunan sila ay labis ang pagkailang ni Rose dahil sa pagsisilbi ni Jax sa kanya. Anong gusto mong ulam, Rose? Gusto mo ba ng sabaw o yung adobo lang? Tanong nito. Kaya kong sarili ko. Pwede bang wag mo akong sinusubukan sa harap ng mga bata at abuela mo? Bulong ni Rose. Bawal bang pagsilbihan ng asawa ko? Kahit yun na lang ang magawa ko para sa'yo. Hindi ko kailangan ng pagsisilbi mo. Kumain ka dyan at kakain ako rito. Tapos ang usapan. Hindi na umimik ang lalaki. Napansin naman ng mga bata ang tensyon sa kanila. Papa, ako gusto ko ng sabaw. Ani Sarah. Ako, Papa, gusto ko ng adobo, please. Sabi ni Chloe naman. Pagkatapos kumain ay hindi na ulit siya kinulit ni Jax. Pinasundo pa ito ng mga bata sa kanya nang hindi ito sumunod sa kwarto. Ano ka ba? Kailangan pa ba talagang tawagin kita rito? Alam mo namang hahanapin ka ng mga bata, di ba? Inis na ani Rose. Nakatunga nga pa kasi si Jax sa guest room. Nagdadalawang isip kasi akong pumunta ron eh. Baka ako ayaw mo akong makita. Galit ka sa akin, di ba? Galit ako sa'yo pero kailangan kong gawin to para sa mga bata. Anya at tinalikuran ng lalaki. Sumunod rin naman kaagad ito. Matulog na po tayo, Mama, Papa. Anang mga bata. Pinilit pa silang na magyakapan. Naging estatwa tuloy si Rose. Hindi gumagalaw. Rose. Ani Jax na may kasamang kalabit. Palibhasa ay tulog na ang mga bata. Rose, alam kong gising ka pa. Ano bang kailangan mo? Pwede bang sabihin mo kagad? Pwede ba tayo mag-usap? Nag-uusap na tayo. Alam mo ang ibig kong sabihin. Gusto kong tayo lang. Hindi pwede dito at baka magising ang mga bata. Tumayo ito at lumabas ng kwarto. Sinundan niya ito sa guest room. Laking gulat ni Rose nang pagpasok niya ay isinandal kaagad siya ni Jax sa pinto. Jax, anong ginagawa mo? Alam kong hindi ko dapat ito ginagawa dahil may trauma ka. Pero shit, Rose. Hindi ko kaya ang ginagawa mong pagtrato sa akin. Minsan sa buhay ko hindi ako napasunod ang babae. Gusto ko lang ipaalam sa'yo kung sino pa rin masusunod. Ano ito at marahas ni inangkin ang labi niya. Nagpumiglas pa si Rose pero sandali lang dahil tinraidor siya ng katawan. Napaungol siya sa bibig nito. Good girl. Ngayon alam mo na kung sino masusunod sa ating dalawa. Bulong ni Jax. Jax, anyang nagsusumamo para sa halik. Ulitin mo nga, yung mas nagsusumamo. Jax, please. Sinunod ito ni Rose at nakakagulat pa na siya na mismo ang humalik sa lalaki. Naramdaman niya ang paggising nito bago pinalalim ang halik. Ang akala ni Rose ay mauuwi na sila sa kama, pero biglang kumalas ang lalaki. Bumalik na tayo sa kwarto. Baka magising ang mga bata. Anito na may nakapaskil ng ngiti sa labi. Nagpapadyak si Rose nang iwan siya nito. Kainis! Andun na eh. Maktol niya. Teka nga lang, bakit ba umiinit ang katawan ko sa rapist na yun? Sinampal niya ang sarili para matauhan. Mayos ka nga, Rose. Hindi pwedeng sa isang halik lang ay malusaw ang galit mo. Malaking kasalanan ng lalaking yun sa'yo. Nagtataka rin siya sa sarili. Dapat ay matakot siya kay Jax pero anong nangyari? Kinabukasan ay balik galit-galitan na naman si Rose. Masamang tingin ang ipinupukol niya kay Jax. Mama, galit po ba kayo kay Papa? Bakit ang sama po ng tingin niyo sa kanya? Hindi naman. Nakakasilaw kasi ang araw kaya nagmumukhang galit ako. Dahil sa magkasalubong na kilay. Pero okay naman kami ng papa ninyo. Palusot niya. Saktong nasa pool sila kaya nakapagrason siya. Sige nga kung magkabati kayo, lapitan mo si Papa at halikan. Ani Marcos na ginatungan pa ng tatlo. Ano ba kayo? May ginagawa ang papa niyo, baka makaistorbo ako. Magkagalit lang kayo kaya kayo ganyan eh. Sabihin niyo na lang Mama. Ano, maghihiwalay na ba kayo ni Papa? Sige na. Gagawin ko ng gusto niyo. Pero walang tuksuhan pagkatapos nito ha. Promise, Mama. Umalis sa pool si Rose at naglakad palapit kay Jax na nagbabasa ng dyaryo. Gagawin ko to dahil sa mga bata. Huwag kang magkakamaling pairalin ng kamanyakan mo. Ani at yumuko para halikan si Jax. Smack lang sana yon pero nagulat siya nang hilahin siya ni Jax paupo sa hita nito at palalimin ang halik.
Masyadong nadala si Rose sa ekspertong labi ng lalaki na kung di dahil sa hiyawan ng mga bata ay hindi sila maghihiwalay. Napagsamantala ka talaga. Hindi ba't sabi ko wag mong pairalin ang kamanyakan mo? Oops, di ka naman nagreklamo eh. In fact, nag-enjoy ka nga eh. Ano, itutuloy na ba natin sa kwarto? Naiinitan ako eh. Tukso ng lalaki. Bastos ka talaga. Anya at umalis sa kandungan nito. Mga anak, magbibihis na ako ha. Maligo lang kayo dyan. Babalikan ko kayo pagkatapos. Inis na bumalik sa kwarto si Rose para magbanlaw at magbihis. Bigla siyang napasigaw nang may humaklit sa kanya paglabas ng banyo. Jax, anong ginagawa mo dito? Shh! Hindi ba tayo kung tinatarayan mo ako? Hindi ka pa talaga nagtanda kagabi. Bulong nito at hinalikan ang tenga niya. Nang hina si Rose. Jax, anong ginagawa mo? Pinapaamo lang kita. Anito at ipinasok ang kamay sa loob ng robe niya. Ang bango mo. Kanino ka lang? Hindi kumibo si Rose kaya mas iginihan pa nito ang paghaplos sa kanya. Kanino ka lang, Rose? Sa'yo, Jax. Sa'yo lang ako. Good. Mag-ataray ka pa ba sa akin? Tanong nito habang hinahalikan ng leeg niya. Hindi na, Jax. Good. Dahil mahigit pa ditong gagawin ko kapag tinarayan mo pa ako. Mabilis na hinalikan siya nito sa labi at humiwalay. Magbihis ka na. Hihintayin ka namin ng mga bata sa baba. Anito at iniwan na naman siyang bitin. Sinabunutan ni Rose ang sarili dahil sa inis. Visit ka, Jax. Pagkatapos mo akong painitin, naiiwan mo akong bitin. Visit ka. Nang mga sumunod na araw ay naging casual ang trato nila Rose at Jax sa isa't isa. Hindi na rin nasundan ang pangyayari sa kwarto dahil hindi na nagtataray si Rose. Mama, nakita ko si Papa na may kausap sa telepono. Abot tengang ngiti niya, Ma. Sumbong ni Maine sa kanya. Ano namang gagawin ko kung abot tengang ngiti niya? Mama, hayaan mo bang magkaroon ng ibang babae si Papa? Wala ka man lang bang gagawin? Over naman? Ibang babae kagad? Hindi ba pwedeng nagkukwentuhan lang sila ng kaibigan niya? O baka naman tumatawag ang boss at napopromote siya sa trabaho? Napa-face palm ang anak niya. Mama naman, anong boss? Anong na-promote sa trabaho? Baka nakakalimutan niyo po na siya ang CEO. Oo nga no. Anya at natutop ang bibig. Nasaan bang papa mo? Nasa guest room, Ma. Bukas ang pinto kaya nakita ko siya. Sumugod ka agad si Rose doon at nakinig sa labas ng pinto. Ganda. Sige, kailan ba meet up? Tagal, pwede bang bilisan mo? Tagal na natin hindi nagkikita eh. Anito tumatawa pa. Nag-init ang ulo ni Rose at umalis doon. Ano, Ma? Confirm ba? May babae ba si Papa? Huwag mo kausapin, Maine ha. Mainit ang ulo ko. Ani Rose at nilagpasan si Maine. Nang matapos si Jack sa pakikipag-usap sa kaibigan, ay hinanap niya si Rose pero hindi niya ito mahagilap. Maine, nakita mo ba mama mo? Huwag mo akong kausapin. Mainit ulo ko. Anito at umirap. Napangiwi si Jax. Bakit mainit ang ulo ng anak niya? Pati rin ba ugali ni Rose ay nakuha nito? Samantala dahil sa init ng ulo, ay si Rose ang naghugas ng mga plato. Doon niya ay binuhos ang galit sa pagdadabog. Ma'am, galit po ba kayo? Pwede naman po ako na lang ang maghugas niyan, ma'am. Ako naman kaya ko naman. Pero ma'am, baka mabasag. Manang, alam ko pong ginagawa ko. Humanap na lang po kayo ng ibang gagawin. Ako na pong bahala dito. Anya at iniwan naman siya ng kasambahay. Pero ilang minuto lang ay may umakap sa kanya mula sa likuran. Anong? Bakit ikaw ang gumagawa niyan, ha? Jax, anong ginagawa mo dito? Ikaw, anong ginagawa mo dito? Bakit ikaw ang gumagawa niyan? Hindi ba't pinakaayaw ko na nagtatrabaho ka rito sa pamamahay ko? Wala kang pakialam kung anong gagawin ko. Anya nang bigla siyang iharap dito. Nagtataray ka na naman sa akin. Nakalimutan mo namang kaparusahan ng pagtataray. Bitiwan mo nga ako. Bakit hindi ka maghapon dun sa katawagan mo? Pinapabilis mo nga ang pagkikita dahil miss na miss mo na, hindi ba? Bakit may nahihimigan akong pagsiselos? Hindi ako nagsiselos. Bitiwan mo nga ako. Mabilis na inangkin ito ang labi niya. Wala na namang nagawa si Rose kundi pumikit. Gustong-gusto niya talaga ang halik nito. Aksidenteng nahawi ni Rose ang isang plato. Nalaglag iyon at nabasag. Patay! Kaya mo na yan. Ani Jax at hinalikan ulit siya.
Ma'am, ano po? Ay! Sigaw ng kasambahay at mabilis na nagtakip ng mata. Natawa si Jax at binulungan siya. Sumunod ka sa akin sa kwarto, Rose. Bulong nito at umalis. Nagsorry lang si Rose sa kasambahay at pinakiusapan na ito na ang magtuloy sa ginagawa niya. Saka siya sumunod sa kwarto. Nandoon na si Jax na nakahiga sa kama. Halika. Ano namang gagawin ko dyan? Dito ka sa tabi ko. Humiga ka. Sinunod niya ang sinabi nito. Base sa mga kinikilos mo, pinapatawad mo na ba ako, Rose? Kaya mo na bang kalimutan ang nakaraan at magsimula ng bago na kasama ako? Bakit mo natanong yan? Kasi ako, nahuhulog na ako sa'yo, Rose. At kahit gusto ko mo makipagtalik sa'yo, ayoko mabalik ang naalaala ng karahasan na ginawa ko sa'yo nun. Hindi ko alam, Jax. Hindi ko alam ang nararamdaman ko. Basta ang alam ko, unti-unti mong binuburang masasamang alaala sa akin. At hindi ko alam kung bakit pakiramdam ko. Ligtas ako tuwing kasama ka. At gusto ko rin ng mga halik mo. Mahigpit na niyakap siya ni Jax. Sapat na sa akin ang sagot mo, Rose. Pero hindi kita gagalawin hanggang sa hindi mo pa nalinaw sa'yo ang damdamin mo. Gusto kong sabihin mo sa akin ng mga katagang mahal kita. Kapag ginawa natin ang bagay na yun. Hanggang kailan ka maghihintay, Jax? Kahit gaano katagal, Rose. Maghihintay ako hanggang sa maghilom ang sugat na dinulot ko sa'yo. At bukas, sa pagbabalik ko sa opisina, umaasa ako na mabibigyang linaw ang damdamin mo. Mas makakapag-isip ka kung wala ako dito. Sumiksik si Rose kay Jax. Tama ito. Mas makakapag-isip siya kapag wala ito sa paligid. Mas nabibigyang linaw ang damdamin niya. Kinabukasan nga ay wala na si Jax nang magising si Rose. Inabala niya ang sarili sa kahit na anong habang wala si Jax. At kinagabihan ay nilambing siya nito. Kumusta ang araw na wala ako? Nakapag-isip ka ba? Tanong ni Jax habang nakayakap sa kanya. Ewan ko ba pero hindi ko na talaga kontrolado ang utak ko eh. Kanina kasi imbis tungkol sa damdamin kong isipin, ikaw ang iniisip ko. Kung kumusta ka na, kumain ka na ba? Kung stress ka ba sa trabaho? Ewan ko na talaga, hindi kami magkasundo ng isip ko eh. Ewan ko kung matutuwa ako o malulungkot para sa'yo. Pero matutuwa ako dahil akong iniisip mo. At dahil dyan, may reward ka sa akin. Anito at inangkin ng labi niya. Naging ganun ang setup nila. Maayos naman sa unang linggo hanggang sa isang araw ay nakatanggap sila ng masamang balita. Ano po yun? Tanong niya sa abuela. Kailangan kong pumunta sa kumpanya. May problema daw. Anong klaseng problema naman po? Napayo ko ang matanda. Kaparehan ang problema namin sa iyo noon, Rose. May nagreklamo sa kumpanya. Isa rin daw siya sa ginahansa ni Jax. Napasinghap ang dalaga at natutup ang bibig. Maiwan na muna kita, iha. Kailangan kong puntahan ang apo ko. Anito at umalis. Si Rose na namuo ang luha ay tumakbo papasok sa kwarto. Ilang oras siyang nag-iiyak hanggang sa may kumatok. Nagulat siya nang pumasok si Jax. Rose. Anong ginagawa mo rito, Jax? Naayos mo na bang problema mo? Rose, makinig ka sa akin. Ano bang pakikinggan ko? Na maliban sa akin ay may iba ka pang binaboy? Ano? Ilang babae ba? At pang ilan ako ha? Gano'n ka kahayok sa laman at nagawa mong bagay na yon? Rose, makinig ka sa akin. Hindi totoo. Anong hindi totoo? So hindi rin totoo na ginahasa mo ko? At anong gagawin mong solusyon? Pakakasalan mo rin ba siya? Mag-aalamuslim ka dahil sa mga kalokohan mo? Ilang babae pa bang magreklamo, Jax? Rose, hindi ka ba naniniwala sa akin? Mahirap kang paniwalaan, Jax. Ang hirap-hirap mong paniwalaan kasi ako mismo, dinanas ang karahasan mo. Mahal kita, pero hindi ko kayang maniwala na wala kang ginawa sa babaeng yun. Nalaglag ang balikat ni Jax sa sinabi niya. Hindi ko inaasahan na sa ganito mo ipagtatapat ang damdamin mo sa akin, Rose. Pero patutunayan ko sa'yo. Bigyan mo lang ako ng oras at patutunayan ko sa'yong wala akong ginawa sa babaeng yun. O nino man. Anito at iniwan siya. Nagtaka pa siya dahil anong ibig sabihin nito? Na wala rin itong ginawa sa kanya? Imposible. Lumipas ang mga araw at malamig ang pakikitungo nila sa isa't isa. Minsan na lang din silang magkita dahil busy ito sa trabaho. Pati na rin sa pag-iimbestiga sa babaeng nagreklamo. Rose, pwede ba tayo mag-usap? Kinakausap mo na ako, Jax. Miss na kita, Rose. Ano? Dito na lang ba tayo matatapos? Hahayaan na ba natin ang akusasyon na yun na sirain tayo?
Wala namang masisira, Jax. Una pa lang, wala namang tayo eh. At hindi yun basta akusasyon. Tsaka mo lang matatawag na akusasyon kapag napatunayan mo na inosente ka. Hindi ba't innocent until proven guilty? Oo, pero sa mata ng mga tao, ikaw ay guilty until proven innocent. Kahit ako man, ganun ang tingin ko sa'yo. Anya at iniwan ito. Lumipas pa ang mga araw at mas lumamig pa ang pakikitungo nila. Tuwing gabi ay dumidiskarte si Jax kapag magtabi sila pero hindi natitinag si Rose. Determinado talaga itong hindi siya pansinin. Papa, ang laki na ng eyebags mo. Natutulog ka pa ba? Tanong ni Maine. Tumutubo na mga balbas mo. Balak mo ba maging ermitanyo? Komento naman ni Chloe. At malaki ng inihulog ng katawan mo, Papa. Ano po ba nangyayari sa inyo? Nag-aalalang ani Sarah. Wala itong mga anak. Ang mama niyo kasi, ayokong pansinin. Sabihin niyo na patulugin ako, ahitan at pakainin. Kumbinsihin niyo na alagaan ako para man bumalik ng kapugian ko. Tumangu-tango naman ang mga bata. Napangiti siya. Alam niyang hindi tatanggi si Rose kapag ang mga bata nang nakiusap. Samantala, nahihilo si Rose sa kaliwa ang talak ng mga anak sa kanya. Sinasabi ng mga ito na pinapabayaan niya si Jax. Mama, nagpapakahirap si Papa para may maipakain sa atin. Tapos kayo, konting alaga lang di niyo pa mabigay. Kawawa naman si Papa. Mukha siyang gasgusin na iniwan sa tabi ng kalsada. Walang nag-aalaga sa kanya. Ano bang sinasabi niyo? Matanda na ang papa niyo. Kaya na niyang sarili niya. Ma, iba pa rin ang alaga ng asawa at yun ang hinihanap ni Papa. Mahirap po bang ibigay yun? Huminga ng malalim si Rose at hinanap si Jax. Ano na namang sinabi mo sa mga bata? Sinusulan mo ba sila na konsensyahin ako para alagaan ka? Hindi ah. Wala naman akong sinabi sa kanila. Behave ako rito eh. Baka naman napansin nilang lamig ng pakikitungo mo sa akin. Huwag kang umasta na parang hindi mo alam kung bakit malamig ang pakikitungo ko sa'yo, Jax. At bakit ba ganyan ang itsura mo? Sinasadya mo ba yan para magmukha ako masama sa mata ng mga bata? Hindi ah. Abala lang talaga ako kaya hindi ko na maalagaan ang sarili ko. Kaya naging ganitong itsura ko. Pero hayaan mo, sa oras na matapos ang investigasyon ay babawiin ko lahat ng nawala sa akin. Unang-una ka sa listahan, Rose. Anito at hinila siya palapit. Jax! Kahit ngayon lang, Rose. Umigay ka muna. Anito at mariing inangkin ang labi niya. Nagpaubaya naman siya dahil sa totoo lang ay miss na miss niya na rin ito. Ayusin mo muna lahat ng gulo. Ituwid mo lahat ng kamalian mo at makukuha mo ko. Ani at iniwan ito. Sa kagaling iha, ayos ka lang ba? Tanong ng abuela nang makasalubong niya ito. Diyan lang po sa isang tabela. Ayos lang po ako. May kailangan po ba kayo? Pwede ba kitang makausap? Oo naman po. Iginiya siya nito sa balkonahe at inaloknan siya. Alam mo ba kung sino nagreklamo sa kumpanya? Sino po? Isang babaeng nagngangalang Lori. Napasinghap si Rose. Kilala mo ba siya, iha? Opo la. Siya po yung unang nakilala at naging kaibigan ko nang magtrabaho ako sa kumpanya. Totoo po bang nirereklamo niya la? Yan pa rin ang pinaiimbestigahan namin, iha. Pero may tanong ako sa'yo. Ano po yun? Naniniwala ka ba na kayang gawin yun ni Jack sa empleyado niya? Natameme si Rose. Ano sa tingin mo, iha? Hindi ko po alam la. May bahagi po ng puso ko na hindi naniniwala na kayang gawin ni Jax yun. Pero ang isip ko ay nagsusumigaw na kung nagawa niya sa akin yun, ay mas hamak na magagawa niya sa iba. Ewan ko po, naguguluhan po ako la. Hindi pa rin pala nagtatapat si Jax. Bulong ng matanda. Ano pong sabi niyo la? Wala. Naiintindihan kita sa nararamdaman mo ngayon. Base sa karanasan mo, mahirap talagang hindi maniwala. Pero ipanatag mo ang loob mo, Rose. Lalabas din ang katotohanan. Sana nga po la. Nang sumunod na araw ay naging abala si Rose sa pag-aayos ng guest room. Gusto niyang magkaroon na ng sariling kwarto ang mga anak para hindi na siya mapilitang makipagtabi kay Jax, lalo na't hindi pa sila magkaayos. Ang hirap namang ayusin ang kwartong to. Akala ko ba guest room? Mukha naman tong stockroom dahil sa dami ng mga kahon. Bulalas niya. Nilapitan niya at inaisa-isa. Ano naman kayang laman ng mga to? Binuksan niya ang isang kahon at tumambad ang sari-saring litrato. Marami yun, hanggang sa may nakita siyang litrato ni Jax. Kasama ang sarili nito.
Edited ba to? Bakit dalawa si Jax dito? Pinakatitigan niya hanggang sa may mapansin siya. Bagamat magkamuka ay magkaiba ang aura nito. At nakakapagtagang kilala niya kung sino si Jax sa dalawa. Strikto na may pagkaamo ang mukha ni Jax. Mas matangkad rin ito ng kaunti at mas maskulado ang katawan. Habang ang isa ay nakakatakot ang datingan. Mukhang manyakis. Malaki ang katawan. Natigil siya ng may maalala. Nagunahan sa pagpatak ang mga luha niya nang mapagtanto na ito ang gumahasa sa kanya at hindi si Jax. Jax? Jax? Nilibot niya ang kabahayan. Nasaan ang papa niyo? Pumunta po sa kwarto. Ngayon lang, ma. Mabilis na tumakbo siya papunta sa kwarto na dala pa rin ang litrato. Naabutan niya si Jax doon. Rose? Mag-usap tayo, Jax. Ipinakita niya ang litrato. Ano ibig sabihin nito? Saan mo nakuha yan? Hindi na importante yun. Sagutin mo ang tanong ko. Sinong lalaking to? Hindi kumibo si Jax. Ayaw mong sumagot? Sige, ako ang sasagot sa tanong ko. Ang lalaking ito ang gumahasa sa akin. Oo, kilala ko kung sino ka sa dalawang to, Jax. Ganun kita kamahal na kahit ilang kamukha mo pang itabi sa'yo, makikilala kita. Rose. Yan ang bang sasabihin mo? Shit naman, Jax. Magsalita ka. Ipaliwanag mo lahat ang dapat mong ipaliwanag dahil gulong-gulo ko ngayon. Maraming katanungan sa isip ko na kailangan ng sagot. Kakambal kong lalaking yan, Rose. Siya si Jigs. Magkaiba kami. Bata pa lang. Mahilig siya sa away. Basugulero siya at lakotsero. Habang ako sa murang edad pa lang nag-aaral na kung paano mamahalan ng negosyo. Pinabayaan lang siya ng mga magulang ko sa gusto niyang gawin. At isa na doon, ang hindi namin alam. Ang pamabastos at pangagahasa niya ng mga babae. Nasaan siya ngayon? Nasaan ang hayop na kakambal mo? Patay na siya, Rose. Nadawit siya sa isang gulo. Nabaril at napatay. Nang mabalitaan namin ay inatake sa puso ang papa ko. Dahilan ng pagkamatay niya. At ang mama ko naman na hindi nakayanan ang nangyari ay sumunod din. Kaya si Lola na lang natitirang pamilya ko. Mula noon, ako lang sumasalo sa mga kasalanan niya. Kabilang na ako doon, di ba? Sabihin mo nga sa akin, bakit mo ko pinakasalan? Dahil ba sa awa? At kaya mo rin ba sinabi na mahal mo na ako dahil lang sa awa? At gusto mo lang mabigyan ng magandang buhay na nararapat sa kanila ang mga pamangkin mo? Hindi, Rose. Nagkakamali ka. Sa lahat ng kasalanan ni Jigs na sinalo ko, ay sa'yo ko nagpasalamat. Ikaw ang pinakamagandang problema na dumating sa akin, Rose. Buong buhay ko, para akong sunod-sunuran. Ginagawa ko lahat ng inuutos sa akin. Pero nang pakasalan kita, nakita kong kahalagahan ko sa buhay. At sa wakas, nakuha ko na rin ang gantimpala sa isang taong pagiging masanurin. Jax, hindi ka ba nandidiri sa akin? Hindi ako karapat-dapat sa'yo, Jax. May anak ako sa kapatid mo. Sinaktan kita, pinagbintangan at pinandirihan. Gayong ako naman talaga nakakadiri. Niyakap siya ng lalaki. Nagkakamali ka, Rose. Hindi walang halaga mo dahil sa pagkakaroon ng anak sa kapatid ko. Sa totoo niyan nga masaya nga at minahal kita dahil dun. Sa kabila ng ginawa ng kakambal ko sa'yo, sinira niyang buhay mo, pero nandito ka pa rin. Matapang na nakatayo. At napalaki mo ng mabuti ang mga anak natin. Kaya masumanga ako sa'yo. Oo, mga anak natin sila. Unang kita ko pa lang sa kanila, alam ko nang ituturing at mamahalin ko silang sariling akin. Mahal na mahal kita, Rose. Mahal na mahal ko kayo ng mga bata. Kayo ang yaman ko sa buhay. Jax, mahal na mahal din kita. Unang beses kong magmahal at alam kong magtatagal ito ng habang buhay. Hindi ko alam kung paano ako magiging karapat-dapat sa pag-ibig mo. Pero gagawin kong lahat. At ituturing kitang gantimpala sa mga sakripisyo at hirap na dinanas ko sa buhay. Mahal na mahal kita, Jax. Mahigpit na niyakap nila ang isa't isa. Nga pala, ano nang balita doon kay Lori? May resulta na ba ang investigasyon? Hindi na itinuloy ang investigasyon, Rose. Umamin na si Lori. Inamin niya na nag-iimbento lang siya at wala naman talaga nangyari sa kanya. Ganun ba? Pero bakit niya naman ginawa yun? Dahil desperado na siyang magkaroon ng magandang buhay. Sabi niya naiingit siya sa'yo. Kasi nang magreklamo ka, ay pinakasalan kita at binahay. Ang sabi niya, baka kapag gumawa rin siya ng kwento, pananagutan ko siya. Di bale nang hindi pa kasalan, basta ibigyan ko siya ng sustento at bahay. Ang totoo, muntik na ako maniwala sa kanya . Kaso, maraming butas ang kwento niya. Bibigyan ka na maraming tanong.
Nakahinga ng maluwag si Rose doon. Ay, buti naman at natauhan din siya sa ginawa niya. Ano nga palang ginawa mo? Tinanggal mo ba siya sa trabaho? Gusto ko sana. Kaso naawa naman ako sa kalagayan niya sa buhay. Siya na lang ang bumubuhay sa pamilya niya. May 3 kapatid pa siya nag-aaral. Kaya winarningan ko na lang at sinuspende ng 1 linggo. Buti naman at hindi ka nabulag ng galit, Jax. Hanga ako dahil nagawa mo pang maawa sa kanya kahit nadungisan ang pangalan mo. Pasensya na sa pamamahiya ko sa'yo sa harap ng mga empleyado mo, Jax. Hinapit siya ng lalaki. Walang kaso yun sa akin, Rose. Kahit ano, basta ikaw. Kahit ipahiya mo pa ako sa buong mundo. Ayos lang sa akin, basta ikaw ang gagawa. Kaya ko masira para sa'yo, Rose. Anito at tinalikan siya sa labi. Automatiko naman ang pagganti niya ng halik. Marcos, Sarah, wag takbo ng takbo, baka dumiretso kayo sa baba. Saway ni Rose sa mga bata nang magpiknik sila sa burol. Mama, may nakita kaming bulaklak. Look oh, bagay ito sa inyo. Akin na. Ani Jax at ito na mismo ang naglagay sa tenga niya. Sobrang ganda. Anito habang nakatitig sa kanya. Bolero. Kiss! Kiss! Tukso ng mga bata. Nagkatinginan sila ni Jax at ginawa ang request ng mga bata. Hindi niya napansin na pasimpleng ibinigay ni Marcos kay Jax ang singsing. Nagulat na lang siya nang lumuhod ito. Anong ginagawa mo, Jax? Naiiyak na agad siya. Rose, pwede mo ba akong pakasalan ulit? Gusto kong makikasal sa'yo sa harap ng maraming tao. Gusto kong makita nila kung paano ko ibigay sa'yo ang mga natitirang masasayang araw ko dito sa mundo. Gusto kong makita nila kung gaano ko kaswerte na magkaroon ng isang ikaw sa buhay ko. Say yes, Mama! Oo na yan! Oo na yan! Tukso ng mga bata. Oo, Jax. Oo. Payag ako magpakasal ulit sa'yo. Anya at mabilis na tumayo si Jax at isinuot ang singsing sa kanya. Oh my God, Jax! Ibaba mo ko! Sindak na Anya nang buhatin siya nito at inikot-ikot. Mahal na mahal kita, Rose Jimenez. Mula ngayon, ipinagkakatiwala kong puso ko sa'yo. Ikaw lang babaeng mamahalin ko. Pangako. Sigaw nito. Natawa naman si Rose, pati ang mga bata ay natawa sa kakornihan ng ama. Mahal na mahalin kita, Jax Jimenez. Pangako, iingatan ko ang puso mo kaya ingatan mo rin ang akin. At ikaw lang din ang mamahalin ko. Ngayon, bukas at magpakailanman. Sigaw rin niya. Kiss! 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 Tuksuhan ng mga bata. Kaya ay binaba siya ng lalaki para angkinin ang labi niya sa isang matamis na halik. Halik na nangangako ng kaligayahan habang buhay. Wakas.